So ayan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro alam naman po ng buong Pilipinas na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nahuli na nga po. Nahuli na, nakakulong na nga, eh. Yun. So ngayon, dahil po diyan sa pagkakahuli po kay, Kibuloy, ay nabubuksan po yung issue tungkol po sa extradition. So sa hindi lang po kasi nakakaalam at malamang alam niyo na rin po ito 'no, na si Kibuloy po kasi ay meron din pong kaso at siya po ay most wanted po sa Amerika. So ibig sabihin nun, malaki po yung chance, ito yung poster ni Kibuloy eh. So ibig sabihin nun mga kababayan, malaki po yung tsansa na humingi po ng extradition request ang Amerika sa Pilipinas para po ipadala si Kibuloy sa Amerika. So ayan po ang pag-uusapan ngayon natin. So ang tanong na kasi ng karamihan ngayon na nakikita ko po sa internet ay ipapadala ba talaga ni PBBM? 'Di ba ipapadala ba talaga ng gobyernong ito si Kibuloy sa Amerika? Okay. So ngayon para hindi po tayo malito, merong isang statement dito si Boying Rimulye, eh. Okay, tingnan natin dito, ito, yan, okay. May copy tayo dito, yan. So ito nabalita ito kahapon, 'di ba, September 9, okay. So sabi dito, okay, DOJ Rimulya expects US to file extradition request for Kibuloy. Okay. So yan mga kababayan, so malinaw 'no. So ibig sabihin nito mga kababayan, inaasahan na po ni Secretary Boying Rimulya na magpapadala po ng extradition request ang Amerika kay Kibuloy. Kasi nga po, meron din pong kaso si Kibuloy sa Amerika. So sabi pa dito Secretary Jesus Crispin Rimulya on Monday said they are expecting the United States to file an extradition request. So ibig sabihin nito request, 'di ba? Hindi ito command. So ibig sabihin nito mga kababayan, hihingi po ng request. So, ibig sabihin ng request, hindi ito pag-uutos, isa po itong proseso. Kaya nga request eh. Di ba? Kaya tatanga-tanga na lang talaga yung mga DDS na naniniwala dito na pag sinabi ng Amerika na kukunin namin si Kibuloy, ibibigay kaagad ng Pilipinas. Hindi po ganun yun. Tandaan po natin, nagre-request po ang Amerika sa Pilipinas. So, nasa Pilipinas po yan kung igagrant natin, kung ibibigay man natin o hindi. Di ba? So, continue pa natin, nasabi pa dito. Okay? Extradition request for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. This came after Kibuloy surrender to authorities on Sunday evening after he was given an ultimatum to turn himself within 24 hours. So, sabi pa dito ni Boyeng Rimulya, we expect the US to file an extradition request very soon since he is already in the custody, and remember, we have a treaty with the US and it's part of the law of the land, Rimulya said in an ambush interview in November 2021. Okay. So, kung continue pa natin, sabi pa dito, US prosecutors indicted Kibuloy and other for allegedly running a sex trafficking operation that threatened victims as young as 12, eternal damnation and physical abuse. Okay. So, para mas maganda mga kababayan, okay, may video dito si Secretary Boying Rimulya at panoorin natin. And then pagkatapos ito, explain ba natin kung ibibigay ba talaga siya ng gobyerno. Okay? So, ito. Tingnan natin to. Game. Yes, he should face the music here, especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. Ganun din pala, susuko rin pala siya o mahuhuli rin pala siya, di ba? Pinahirapan niya ang ating kapulisan eh. Di ba? Sabi dati ni Kibuloy dati, hindi siya papahuli ng buhay. Yun naman pala, takot din naman pala, no? Malamang ganito rin mangyayari kay Duterte eh. Di ba sabi ni Duterte, no? Kapag uhulihin daw po siya, di raw po siya papahuli ng buhay. Malamang ganito rin mangyayari kay Duterte. Di ba? Pag siya po inaresto ng Interpol tsaka ng ICC, yung sinasabi niya makikipagpatayan siya sa ICC, ang ending nito, susuko din po yan si Digong. Pinahirapan niya taong bayan tungkol sa bagay na to. Dapat talaga dito siya malitis. Hindi. We will go through the process properly. At syempre, ang priority natin, Philippine justice system. That's our priority. Syempre, kailangan kaya nga ang aking maging instructions sa prosecution, prepare all the evidence so we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso. Yun. So, sa hindi lang po kasi nakakaalam po, no, yung nag-file na po kasi ng kaso kay Kibuloy, syempre, meron ng minor, di ba, na nag-file ng kaso. So, ngayon, ang prosecution po ngayon ay nasa DOJ na.
So, syempre, ako naniniwala naman talaga ako, no, na malakas ang ebidensya kay Kibuloy. So, yan. So, nasa DOJ na po talaga yan at nasa korte po natin. Na kailangan litisin. And we would like the Supreme Court, pag nangyari yan, na huwag pumayag na magkaroon ng dilatory tactics. Dapat magtuloy-tuloy ang trial niyan para matapos kagad. Okay. Oh yes, yes. So malinaw mga kay Streetwise, no, na sinasabi ni Secretary Boyong Rimulya na kailangan mo nang harapin ni Kibuloy yung mga kaso niya dito sa Pilipinas. Sinabi niya yan. And then dito nga po mga kababayan, no, meron din pong statement dito si Presidente Bongbong Marcos. So pakita natin mamaya, no. And then ito sinundan pa ito ni Secretary Boyong Rimulya ng ganitong klaseng statement. So panoorin niyo Well, he'll be charged and we expect the US to file an extradition request very soon since he's already in custody. So, and remember, we have a treaty with the US and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. I'll be talking to the Executive Secretary tomorrow afternoon. Okay, no. So kailangan po na nila pag-usapan ito kasi wala tayong jurisprudence nito mga kababayan. Ano ito naghanap po ako ng mga kaso na pwedeng gawing jurisprudence po dito sa kinakatayuan ni Kibuloy. Wala po akong makita. At kanina rin po, napanood ko rin po kanina yung interview ni Secretary Boying Rimulya kay Karen Davila. Hindi ko na pwedeng i-play yung video kasi nga po ABS-CBN yun. Mahilig mag-copyright yun. So sinabi rin po talaga ni Secretary Boying Rimulya na ito yung first time na mangyayari po ito. Na isang Pilipino ay may kaso sa Pilipinas at katulad po ng kaso na meron dito sa Amerika. No, isang Pilipino na may kaso sa Amerika na katulad po ng kaso dito sa Pilipinas. So same case pero iba yung complainant. So medyo walang jurisprudence talaga dito, no. So ngayon mga kababayan, ito yung gusto kong pakita pa sa inyo, no. Okay. Okay sa dito. Ito yung sinasabi natin kanina. Yung double jeopardy, di ba? Originally and insightful analysis, double jeopardy is enriched in section 21, Article 3 of the 1987 Constitution, which explicitly states that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Okay. So ngayon, malamang isa sa mga pag-uusapan dito sa extradition request nga po ng Amerika, kung darating nga po, no, yung double jeopardy. Okay. So kasi medyo kasi to medyo mabigat na usapin to So ako naniniwala naman ako, hindi naman ako lawyer, no, pero base po sa mga nabasa natin, hindi ito pasok sa double jeopardy. Kasi una pala, no, ang ibig sabihin pala ng double jeopardy mga kababayan, hindi ka pwedeng mahatulan hindi ka pwedeng mahatulan ng dalawang beses sa isang kaso or sa isang offense or sa isang kasalanan. 'Di ba? So ayun po yung double jeopardy. So ngayon sa kaso nga po ni Kibuloy, hindi natin siya pwedeng ituring na double jeopardy kasi nga po, okay, totoo, same case, 'di ba? Human trafficking, child abuse, child molestation, parehas po ng kaso sa Amerika at sa Pilipinas. Yun nga lang po, magkaiba po yung complainant. 'Di ba yung complainant po nung kay Kibuloy, I think nagdemanda siya 2015. Kasi nga po 17 years old lang po siya noon, 'di ba? Kung doon nagkakamali, ganoon ata 'yon. Tapos yung sa Amerika naman po kasi mga kababayan, kaya naman po kasi nasita itong si Kibuloy kasi nga po nagpuslit ng pera palabas ng Amerika papuntang Pilipinas at may mga baril pandala. So magkaiba 'yon. So ayan ang isa sa mga pag-uusapan po ng DOJ. And by the way mga kababayan, no, continue pa natin 'to. Okay? So sabi pa dito, okay. Ito yung sinasabi ngayon ito yung statement kanina ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. So tingnan niyo 'to Okay, panoorin natin 'to. Nakamay na po ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the US? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. Because what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court.
And therefore, it is now between, So, local arrest warrant to be specific, no? it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, Yun. ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Next Okay. question, Chona, please. Hi, Son. Ayan na. So ngayon malinaw mga kababayan na yung sabi po ni PBBM, sa ngayon, ang priority ng Pilipinas kay Kibuloy is yung mga kaso niya nakasampa dito sa Pilipinas. So saka na nila pag-uusapan yung extradition kung darating na. O, di ba? So, ang point niya dito mga kababayan, no, sinabi rin po ni Presidente Bongbong Marcos na pagdating sa usapin ng extradition, di ba, wala na po ito sa kamay ng executive. Wala na po ito sa kamay ng presidente, wala na po ito sa kamay ng police, kundi nasa kamay na po ito ng judiciary. So, ibig sabihin ng judiciary, korte. So, ngayon mga kababayan, no, kasi kung makita naman natin dito, kasi alam nyo, no, yung pinaka-bullshit kasi na narrative dito na nilabas ni Kibuloy, yung isa sa mga fake news na nilabas niya dito is, kailangan daw pumirma ni Presidente Bongbong Marcos ng isang kasunduan na hindi daw ibibigay si Kibuloy sa Amerika. 'Di ba kasi nga meron siyang kaso doon eh. 'Di ba? At merong extradition request may parating. Una mga kababayan, wala po namang ganun. 'Di ba lalabagin po mismo ni Presidente Bongbong Marcos ang constitution natin pag ginawa niya 'yun. Kasi nga po, ito makita naman natin to dito sa PD 1069, 'di ba? Prescribing the procedure of the extradition of person who have committed crimes in the foreign country. So pasok si Kibuloy dito, 'di ba? So malinaw to kasi nga po committed crime in a foreign country. So si Kibuloy 'yon. So ngayon mga kababayan, makita naman natin dito na una sa lahat, ang kailangan munang gawin ng Amerika dito is, 'di ba? Request by whom made requirements, 'di ba? Any foreign state of government with which the Republic of the Philippines has entered into extradition treaty or convention only when the relevant treaty convention remains in force may request for the extradition of any accused. So ibig sabihin nun mga kababayan, magre-request nga po yung Amerika tulad nga po sinasabi kanina ni Secretary Boying Rimulya, at pagkatapos ng mga kababayan, magkakaroon po ng public hearing. Ayan hearing in public exception legal representation. Diba? The hearing shall be public unless the accused requests with leave of court that it be conducted in chamber. So, ibig sabihin nito mga kababayan, dadaan po ng korte yung extradition. Di ba? Tapos, ang malupit pa dito mga kababayan, meron pang appeal. Di ba? Appeal by accused stay of execution, di ba? The accused may within 10 days from receipt of the decision of the court of first instance granting extradition case shall be final and immediately executory. The appeal shall stay the execution of the decision of the court of first instance. So, ibig sabihin ng mga kababayan, ito malinaw naman dito, no? Tatagalugin lang natin. So, malinaw mga kababayan, for example nga po sa kaso ni Kibuloy, pag sinabi nga po ng korte na, sige, extradite ka na namin. O ayun ang desisyon. Yun nga lang po, pwede niyang i-appeal. Pwede niyang i-appeala. Pero habang ina-appeala pa yan, ang desisyon po ng korte ay to extradite muna siya. Yun nga lang syempre, meron pang motion yan eh. May MR pa yan na habang dinidinig yung what they call this, yung appeal, pwede siyang nasa Pilipinas muna. Pero officially, ano na siya? Na-extradite na siya. O, di ba? So, ngayon mga kababayan, so ba't ko kino-content ito? Kasi importante po no, na malaman natin na bullshit po yung sinasabi po kasi ni Kibuloy. Na si Kibuloy daw po ay kukunin ng Amerika ng ganun-ganun lang. Di ba na yung mga, nung hinuli daw po si Kibuloy, nung lumusob po yung PNP dun sa SMNI, nung lumusob po yung PNP dun po sa QJC compound, may mga sundalo na raw po ng Amerikano at ididiretso siya dun sa Amerika. Bullshit po yun.
ganyan po kayo ginagawang tanga ng mga DDS, especially ng SMNI. Isipin niyo 'di ba yung pinakita nila na narrative doon na ay kita ninyo no may mga Amerikano ng sundalo. Pag nahuli yan si Pastor Kibuloy, dadalhin na kaagad siya sa Amerika. Which is bawal po 'yun, 'di ba? At kailangan pong sumunod sa batas po, 'di ba, ng ating presidente. At una sa lahat mga kababayan, in my own opinion, no, mas gusto ko po talaga na ma-extradite si Kibuloy. Don't get me wrong pero ako talaga gusto kong ma-extradite si Kibuloy kasi mga kababayan, alam naman po natin na yung kaso po sa Pilipinas inaabot po ng siyam-siyam yan. Hindi natin alam, 'di ba, na baka matapos tong kaso ni Kibuloy, tapos na rin yung tapos na rin po yung termino ni Presidente Bongbong Marcos. Paano kapag meron tayong at magkaroon tayo ng isang sinto-sintong presidente katulad ni Duterte, baka pakawalan 'yan. 'Di ba? At least dun sa Amerika walang padri-padrino. O, 'di ba? Siguro mag-agree naman kayo do'n. Okay, no? So, 'yun mga ka-streetwise 'no, kasi ito natutunan ko lang 'to nung, ngayon lang at gusto ko rin pong i-share 'to sa inyo 'no. So 'yun mga kababayan, so kayo ba naniniwala ba kayo na ipapa-extradite po ng gobyernong ito si Kibuloy? At naniniwala din po ba kayo na 'di ba, na makakamit po makakamit po natin ng hustisya laban po kay Kibuloy sa panahon po ni Presidente Bongbong Marcos. Okay na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you.